Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 306, Mga Lumang Bagay ng Taon. Xingju, ito ang Soul Secret Manual na ipinasa mula pa noong sinaunang panahon. Ito ang kayamanan ng ating Soul Eater clan. Bagaman ang lihim na manual na ito ay lubhang mahiwaga, mayroon itong napakahigpit na kinakailangan para sa soul energy. Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang strength of the soul at sa antas ng iyong kontrol dito, hindi dapat mahirap para sa iyo na isagawa ito. Dapat mo muna. Sa sandaling ito, ibinigay ng matandang lalaki ang Soul Secret Manual sa kanyang kamay kay Xingju. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju. Mabilis niyang kinuha ang Soul Secret Manual at sinimulang basahin ito ng masaya. Matagal nang hinahangad ni Xingju ang Soul Secret Manual na ito. Noon pa man ay interesado si Xingju tungkol sa paraan upang gawing pisikal na katawan ang soul energy, upang lumikha ng mga buto, meridian, at pisikal na katawan, at upang magkaloob ng karunungan. Ang paraan ng pagbabasa ng Soul Secret Manual na ito ay kapareho ng Soul Devouring Art. Bukod dito, sa kasalukuyang soul energy ni Xingju, ang bilis ng kanyang pagbabasa ay mas mabilis. Gayunpaman, nang magkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa Soul Secret Manual na ito, nagsimulang humanga si Xingju sa pambihirang paraan ng lumikha ng Soul Secret Manual na ito. Dahil itong Soul Secret Manual ay talagang kasing misteryoso ng sinabi ni Elder Kang. Hindi ito nangangailangan ng anumang panlabas na puwersa. Sa pamamagitan lamang ng soul energy, nagawa nitong i-condense ang isang pisikal na katawan at magbigay ng karunungan. Gayunpaman, ang paraan ng paggawa ng naturang soul puppet ay labis na nakakapagod at komplikado, lalo na pagdating sa pagbibigay ng katalinuhan sa papel. Malaki ang pangangailangan sa lakas ng may-ari, at ang kasalukuyang lakas ni Xingju ay hindi sapat para gumawa ng soul puppet. Pagkatapos ng isang buong oras ng maingat na pagbabasa, sa wakas ay naitala ni Xingju ang buong Soul Secret Manual sa kanyang isipan. Case. Matapos makumplito ang pambihirang pagbabasa na ito, hindi napigilan ni Xingju na huminga ng malamig na hangin, pagkatapos ay nagpakawala ng komportableng buntong hininga. Elder Kang, alam ko na ang tiyak na paraan. Bakit hindi natin simulan ngayon? Matapos panatilihin ang Soul Secret Manual, naiinip na sinabi ni Xingju. Oh, paano mo nalaman ang tiyak na paraan ng napakabilis? Nang makita ito, ang matandang nasa gilid ay hindi sinasadyang nagpakita ng gulat na ekspresyon. Iyon ay dahil kahit siya ay kailangang gumugol ng kalahating araw upang ayusin ang tiyak na paraan para sa Secret Soul Book na ito. Gayunpaman, nagawa ito ni Xingju sa loob ng maikling 2 oras. Talagang ikinabigla siya nito. Hindi ito dapat maging problema. Nakangiting sagot ni Xingju. Habang papunta rito, tinanong ni Xingju si Elder Kang tungkol sa paraan ng paglikha ng katawan na ito. Sa katunayan, ito ay gumagamit ng kapangyarihan ng kaluluwa sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan upang lumikha ng isang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi lamang kailangang maging makapangyarihan ang soul power na ginamit, kailangan din itong tumunog. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinagsama ang isang kumpletong anyo ng buhay sa isang pisikal na katawan. Hindi ito lumilikha ng pisikal na katawan na may buhay at katalinuhan. Tulad ng para sa soul energy na ginamit upang lumikha ng lumang katawan, ito ay napagpasyahan na sa pagpunta dito. Ito ay upang gamitin ang kaluluwa ng lumang katawan. Sa katotohanan, hindi sinang-ayunan ni Elder Kang ang paggamit ng kaluluwa upang lumikha ng pisikal na katawan. Naisip niya na kapag nalikha na ang pisikal na katawan, maibibigay na niya ang kaluluwa kay Xingju para dalisin. Gayunpaman, sa pagpupumilit ni Xingju, si Elder Kang ay walang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Since that's the case, let's begin. Matapos makita na tila walang problema si Xingju, ngumiti si Elder Kang at inilabas ang diwa ng kaluluwa sa kanyang katawan. Nang lumitaw ang kaluluwa, isang nasa sabik ng ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ni Xingju, na parabang sabik siyang subukan ito. Xingju, ang paggamit ng kaluluwa upang lumikha ng pisikal na katawan ay talagang hindi mahirap. Sa Soul Secret Manual na ito, maaari itong ituring bilang isang paunang pamamaraan. Gayunpaman, sa aking kasalukuyang lakas, medyo mahirap na pinuhin ng isang pisikal na katawan. Ito ay lalong mahirap para sa diwa ng kaluluwang ito. Sa makatuwid, ikaw na ang mamumuno at ako ang magiging katulong mo. Naniniwala ako na sa ating lakas, matatapos natin ito sa loob ng wala pang 10 araw, sabi ni Elder Kang matapos kunin ang Soul Essence. Oo, nang makita ito, tumanggo si Xingju at sumang-ayon. Buzz. Pagkatapos pumayag ni Xingju, biglang lumabas ang isang soul force mula sa katawan ni Elder Kang at umikot sa diwa ng kaluluwa. Pagkatapos ni Elder Kang, ang maringal na soul force ni Xingju ay marahas na inatake ang kaluluwa. Gayunpaman, nang harapin ang soul force ni Xingju, ang diwa ng kaluluwa ay tila medyo mahirap labanan. Medyo mahirap ding pigilan ang espiritu. Pagkatapos ng lahat, ito ay lamang disintegration at hindi refinement. Sa makatuwid, mas mahusay si Xingju sa sandaling ito. Sa pagtingin sa espiritu na patuloy na nagwawala, isang nasasabik at umaasang ngiti ang sumilay sa mukha ni Xingju. Sa sumunod na panahon, si Xingju ay ganap na nahuhulog sa proseso ng paggamit ng kaluluwang esensya upang lumikha ng pisikal na katawan.
Bagamat ang proseso ay lubhang komplikado at nangangailangan ng tumpak na mga diskarte sa soul, ito ay isang masayang karanasan para kay Xingju. Ang kasalukuyang mga nagawa ni Xingju ay hindi mapaghihiwalay sa natatanging kaluluwa ng Soul Eater Clan. Bukod dito, habang lumalakas ang lakas ni Xingju, naging mas bihasa si Xingju sa pagkontrol sa kaluluwa. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Xingju dito lamang. Ang paggawa ng Soul Puppet ay isang magandang pagkakataon para sanayin ni Xingju ang kanyang kaluluwa. Mabilis lumipas ang oras. Sa pagpapalitan ng araw at gabi, tahimik na lumipas ang 7 araw at gabi. Sa sandaling ito, sa ikalawang palapag ng Secret Soul Room, si Xingju at Elder Kang ay parehong nakasandal sa mga komportableng upuan sa pagod. Higit pa rito, bukod kina Xingju at Elder Kang, mayroon ding isang matanda na nakahandusay sa lupa. Ito ang kaluluwang pinadalisay ni na Xingju at Elder Kang sa loob ng 7 araw nang hindi kumakain, umiinom, o natutulog. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang iyong pangunawa sa kaluluwa. Nagawa mong pinuhin ang katawan na ito sa loob lamang ng 7 araw. Mas mabilis iyon ng 3 araw kaysa sa inaasahan ko. Samandalang matanda sa upuan at tumingin sa katawan na dinadalisay para sa kanya na puno ng tuwa ang mukha. Kay, lahat ng ito ay salamat sa patnubay ni Elder Kang. Kung hindi dahil sa iyong patnubay, pabayaan ng 7 araw, baka hindi ko na mapino ang gayong perpektong pisikal na katawan sa loob ng 1 buwan. Tumawa si Xingju bilang tugon sa papuri ni Elder Kang. Ang kanyang mga salita ay nakabutlik pa kay Elder Kang. Ikaw brat. Tungkol sa mga salita ni Xingduan, matagumpay siyang nakatanggap ng masayang ngiti mula sa matanda. Kung tutusin, lahat ay gustong purihin. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Xingju ang pisikal na katawan sa lupa at nanghihinayang sinabi. Ngunit si Elder Kang ay maaaring muling buuin ang isang pisikal na katawan. Bakit hindi mo ito gawing mas bata? Sa oras na iyon, maaari ka ring bumuo ng isang magandang relasyon sa isang dalaga. Matanda na ang matanda, hindi na kailangang itago ang iyong edad. Sabi ni Ye Zikhen. Gayunpaman, patungo sa bahagyang mapaglarong biro ng pagpapatupad, ang matanda ay sumagot sa isang napakaseryosong paraan. Nagdulot ito ng saglit na pagkatulala ni Xingju. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at tahimik lang siyang nakayuko nang walang sinasabi. Elder Kang, dahil ang pisikal na katawan ay pino na, bakit hindi mo ito pagsamahin ngayon? Pagkatapos nilang dalawa magpahinga sandali, si Xingju ay lumapit sa pisikal na katawan at naiinip na sinabi. Bagaman ang pagpino sa isang pisikal na katawan ay nangangailangan ng maikling panahon, ang pagsasanib dito ay isang mahabang proseso. Higit pa rito, kapag sama-sama ako sa pisikal na katawan, kailangan mo lang akong tulungang patatagin ang mga unang yugto. Kailangan kong kumpletuhin ang mga huling yugto ng aking sarili. Sa madaling salita, kapag sama-sama ako sa pisikal na katawan, magkakaroon ka ng mahabang panahon ng librerag oras. Maaari mong gamitin ang oras na ito upang pinuhin ang mga kaluluwa at mga hayop na kaluluwa sa ikatlong palapag. Baka mas mabilis ka pa sa akin. Walang magawa si Elder Kang nang makita niya kung gaano kainip si Xingju. Kung hindi binanggit ni Elder Kang, nakalimutan ko na ang ikatlong palapag. Gusto ko rin makita ang resulta ng daan-daang taon ng pananaliksik ng aking Spirit Eater Clan. Sa paalala ni Elder Kang, biglang namulat si Xingju. Muli niyang inilabas ang Soul Devouring Token at pumunta sa harap ng pinto sa ikatlong palapag. Boom! Sa ilalim ng activation ng Soul Devouring Token, ang pinto sa ikatlong palapag ay maayos na bumukas tulad ng ikalawang palapag. Ang lugar ng ikatlong palapag ay mas malawak kaysa sa naunang dalawang palapag. Higit pa rito, hindi ito gaanong naiiba sa unang palapag. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga kakaibang rune, ngunit ang ikatlong palapag ay nadama na mas katangi tangi. Sa ground ng ikatlong palapag, mayroong ilang mga jadestone platform. Mula sa hitsura nito, dapat itong gamitin upang maglagay ng ilang uri ng bagay. Higit pa rito, sa gitna ng ikatlong palapag, mayroong isang prototype incantation na katulad ng 8 trigrams formation. Medyo kakaiba ang hitsura nito. Sa sandaling ito, ang inkantasyon ay bahagyang nakikilala, na naglalabas ng mahinang asul na ningning. Ngunit maliban doon, walang nakitang kaluluwa o hayop na kaluluwa si Xingju na binanggit ni Elder Kang. Higit pa rito, kahit na may soul power ni Xingju, hindi niya maramdaman ang pag-iral ng anumang kaluluwa o kaluluwa ng hayop. Gayunpaman, hindi na nagulat si Xingju sa sandaling ito dahil ang mga pamamaraan ng Spirit Eater Clan ay nagpalawak na ng pananaw ni Xingju. Sa partikular, ang paggamit ng mga hadlang ay napakalakas. Sa makatuwid, naramdaman ni Xingju na ang mga kaluluwa at mga kaluluwa ng hayop ay dapat na nakaimbak sa isang espesyal na lugar. Anong nangyayari? Bakit wala na ang mga kaluluwa at mga kaluluwang hayop? Ngunit nang tatanungin na sana ni Xingju si Elder Kang tungkol sa lokasyon ng mga kaluluwa at mga hayop na kaluluwa, si Elder Kang ay nagpakita ng gulat at pagkalito. Elder Kang, sinasabi mo na wala na ang mga kaluluwa at mga hayop na kaluluwa sa ikatlong palapag. Nang makita iyon, natigilan si Xingju at mabilis na nagtanong. Hindi naman dapat. Noong nabuklad ang mga kaluluwa, personal kaming nagsuri ng ilan pang matatanda bago namin tinatakan ng ikatlong palapag. Imposibleng wala na sila. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Elder Kang ang ikatlong palapag, na para bang sinusubukan niyang hanapin ang mga bakas ng mga kaluluwa at mga kaluluwa ng hayop.
Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na kumunot ang kanyang mga kilay habang siya ay nasa malalim na pag-iisip. Elder Kang, alam ko kung saan nagpunta ang mga kaluluwa at mga kaluluwang hayop. Minsan daw nakapasok ang tatay ko sa Forest of Death. Sa bait ng tatay ko, imposibleng hindi niya mahanap ang Secret Soul Room. At saka, may Soul Devouring Order siya noon, kaya madali niyang nakapasok sa Secret Soul. Kwarto basta mahanap niya. Siguro kinuha ng tatay ko ang mga kaluluwa at mga hayop na kaluluwa. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Xingju na sinabi sa kanya ni Yu Shiman na minsang pumunta ang kanyang ama sa Forest of Death. Ha? Kaya pala nandito ang tatay mo kanina. Kung ganun, it makes sense. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, sa wakas ay naunawaan ni Elder Kang ang nangyari. Ngunit sa sandaling ito, bakas ng panghihinayang ang mukha ng matanda. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 307, Pinong Laman Hehe, di bale Elder. Anyway, kahit pinuhin ko ang mga hayop na kaluluwa at kaluluwang iyon, hindi nila ako matutulungang makapasok sa War Emperor level. Kahit mag-cultivate ako sa sarili ko, maaabot ko ang rurok ng high na pakabilis ng antas ng War King. Bukod pa rito, natuklasan ko na ang mga kaluluwa ng hayop ng mga mahiwagang hayop sa Forest of Death ay napakakapangyarihan. Nagpakita si Xingju ng nakakasilaw ng ngiti na para bang nakita niya ang mga alalahanin ng Elder, at sinabing may walang pakialam ng ngiti. Gayunpaman, hindi tumugon ang matanda sa nakakaaliw na salita ni Xingju. Bahagyang mapait na ngiti lang ang ipinakita niya. Bilang Elder na namamahala sa Secret Soul Chamber, malalim na naunawaan ng matanda ang lakas ng mga kaluluwa at kaluluwa ng hayop sa Secret Soul Chamber. Bagamat hindi sila maihahambing sa mga kaluluwa, sila ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong kaluluwa ng hayop. Ito ay dahil halos lahat ng mga beast souls sa Secret Soul Chamber ay kinuha mula sa katawan ng Monarch Rank Magical Beasts. Bukod dito, pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagsasanib, ang enerhiya ng kaluluwa sa loob nila ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Para sa mga beast soul ng magical beast sa Mountain of Death, bukod sa Monarch Rank Magical Beasts na maaaring makatulong kay Xingju, ang iba pang beast soul ay halos walang epekto. Sa pagtingin sa ekspresyon ng matanda, si Xingju ay tila nasa mahirap na posisyon. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano niya hikayatin ang matanda. Elder, ano ito? Kakaiba talaga. Biglang naakit ang tingin ni Xingju sa mga kakaibang rune sa ibabaw ng ikatlong palapag. Agad siyang pumunta sa gilid ng mga rune at tinanong ang matanda. Gusto niyang ibahin ang usapan at pakalmayan ang kalooban ng matanda. Ito ay isang soul boundary formation. Orihinal, gusto naming gamitin ito upang pagsamahin ang mga nabagong kaluluwa at mga kaluluwa ng hayop upang lumikha ng mga kaluluwa na gusto namin. Gayunpaman, dahil sa mataas na intensidad ng pagsupil sa napakaraming mga kaluluwa at mga kaluluwa ng hayop, ang kinakailangan para sa katigasan ng pagbuo ng hangganan ay napakataas. Kaya, sa huli, hindi namin nakumpleto. Ito ay kalahating tapos na produkto lamang. Nang marinig ang tanong ni Xingju, dahan-daang lumapit ang matanda at ipinaliwanag kay Xingju ang pinagmulan ng mga kakaibang rune sa ilalim ng kanyang mga paa. Elder Kang, maaari mo bang buksan ito? Gusto kong makita ang mga bunga ng pagsusumikap ng aking mga ninuno, pagsusumamo ni Xingju na puno ng pag-asa. Half-finished product lang yan. Pero dahil gusto mo itong makita, hahayaan kitang tingnan. Nang makita kung gaano ka-curious si Xingju, lumapit si matandang Kang at tumayo sa tabi ng anteng-anteng. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang daliri upang hawakan ang kakaibang anteng-anteng sa kakaibang pagkakasunod-sunod. Buzz. Matapos ang huling pagpindot ng daliri ng matanda, ang mahinang nakikitang liwanag sa anteng-anteng ay naging abnormal na nagninangning. Pagkatapos, ito ay naging mas matibay. Mula sa lupa, ang ilaw na sinag na nabuo ng anteng-anteng ay talagang bumaril sa taas na halos 10 metro. Buzz. Biglang nagsimulang maghiwa-hiwalay ang liwanag. Kasabay nito, ang anteng-anteng ay nagsimulang dahan-daang kumalat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xingju na ang mismong anteng-anteng ay pinalapot mula sa isang hadlang. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Xingju ng ganoong kalaking hadlang, kaya hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Ito ay, ngunit nang tuluyang mawala ang anteng-anteng, lubos na nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Hindi lang si Xingju, maging si Elder Kang ay ganoon din. Dahil sa sandaling iyon, nakaramdam sila ng isang nakakagulat na kapangyarihan. Soul energy iyon. Bukod dito, ito ay ang soul energy na nalampasan ng isang earth-level soul essence. Matapos maramdaman ng hindi inaasahang pangyayaring ito, sabay na itinoon ni na Xingju at Elder Kang ang kanilang mga tingin patungo sa soul barrier. Sa pagkakataong iyon, ang gulat sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagtataka at saya. Ito ay isang soul essence. Sa pagtingin sa globo na bahagyang kumikislap sa liwanag, napasigaw si Xingju sa gulat. Ano ang nangyayari? Bakit? Bakit lilito ang isang soul essence dito? Sa sandaling iyon, si Elder Kang ay nalilito rin kung ano ang gagawin nang biglang lumitaw ang soul essence. Buzz. Sa sandaling iyon, biglang gumawa ng grabang motion ang palad ni Xingju patungo sa soul essence sa ibaba. Ang soul essence ay naging isang sinag ng liwanag at nahulog sa palad ni Xingju. Napakasiksik ng soul energy. At saka, napakaamo ng enerhiyang ito.
Wala kahit kititing na pagtutol. Elder Kang, ito ba ay isang heaven-level soul essence? Sinusuri ang soul essence sa kanyang kamay, nagtatakang tinanong ni Xingju si Elder Kang sa tabi niya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Elder Kang si Xingju. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa soul barrier sa ibaba. Higit pa rito, mula sa ekspresyon ng kanyang mukha, nakita ni Xingju na tila may natuklasan si Elder Kang. Kuya Kang, may problema ba? Nang makita ito, nagmamadaling pumunta si Xingju at nagtanong. Buntong hininga. Naiintindihan ko, sa sandaling iyon, dahan-dahang ipinikit ni Elder Kang ang kanyang mga mata. Matapos ang mahabang buntong hininga, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, mas nalito si Xingju. Nakatitig lamang siya kay Elder Kang, naghihintay na sabihin nito ang lahat. Xingju, ang iyong ama ay talagang isang henyo. Sabi ni Ye Fuchan. Matapos bamantong hininga ng ilang sandali, dahan-daang ibinaling ni Elder Kang ang kanyang tingin kay Xingju. Sa sandaling iyon, puno ng paghanga ang kanyang mukha. Elder Kang, maaaring ito ay. Sa sandaling iyon, narinig din ni Xingju ang ilang bagay mula sa mga salita ni Elder Kang. Tama. Ang soul essence na nasa kamay mo ay hindi mula sa mundong ito. Ito ay nabuo mula sa mga kaluluwa at beast souls na nawala sa soul chamber na ito. Higit pa rito, ang taong matagumpay na pinagsama ang mga ito ay walang iba kundi ang iyong ama. Nagpatuloy si Elder Kang. Bagamat malabo na niyang nahulaan ang katotohanan ng bagay na iyon, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig matapos marinig ang kumpirmasyon mula kay Elder Kang. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang may hindi maipaliwanag na emosyon na bumalot sa kanyang puso. Hindi ko akalain na ang soul boundary formation na ginugol ng mga elder ng soul devouring clan ko ng daan-daang taon upang baguhin ay ginawa talaga ng iyong ama. Higit pa rito, talagang nagawa niyang buksan itong soul boundary formation. Mula rito, makikita na ang iyong ama ay may napakalalim na pangunawa sa mga sinaunang anteng-anteng ng aking soul devouring clan. Patuloy na bumuntong hininga ang Elder Kang. Sa sandaling ito, hindi umimik si Xingju kahit isang salita. Ang tanging ginawa niya ay tumahimik doon. Pero, bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Upang magkaroon ng napakahusay na ama, ang puso ni Xingju ay napuno ng pagmamalaki at pagmamalaki. Ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi niya nakilala ang kanyang maalamat na ama. Sa kasabihan, ang ama ng tigre ay hindi magkakaanak ng anak na aso. Napatunayan ng realidad na ang iyong anak ay kasing tanging ng iyong ama. Naniniwala ako na ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mas mababa kaysa sa iyong ama. Sa totoo lang, baka malampasan mo pa siya. Sa sandaling ito, pinalaki ng matandang lalaki ang pagbitay sa kanyang harapan ng may banayad at may kumpiyansang tingin. Hehe. Gayunpaman, tumawa lang si Xingju bilang tugon sa mga salita ng matanda. Alam niyang napakataas ng inaasahan ng matandang nauna sa kanya. Elder Kang, saang antas na ba ang kaluluwang ito? Naabot na ba nito ang antas ng kaluluwang antas ng langit? Pagkatapos ng pagtawa, tiningnan ni Xingju ang kaluluwang nasa kanyang kamay at nagtatakang tinanong ang matanda. Bagaman ang kapangyarihan ng kaluluwang ito ay higit na masiksik kaysa sa iyong pinino noon, ito ay malayo pa rin sa pag-abot sa antas ng isang antas ng kaluluwa sa langit. Sa aking palagay, ito ay isang kaluluwa lamang sa antas ng lupa, kaya lamang ang kalidad nito ay bahagyang mas mataas. Nakangiting sagot ni Elder Kang nang marinig ang tanong ni Xingju. Gayunpaman, ang kaluluwang ito ay walang anumang panlaban. Hindi lamang magiging napakadali para sa iyo na pinuhin ito, magiging mas epektibo rin ito kapag na-absorb mo ito. Maaaring makatulong pa ito sa iyo na makapasok sa antas ng War Emperor. Dagdag ni Elder Kang. Umaasa ako. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, ang mukha ni Xingju ay puno ng pananabik. Walang oras na mawawala. Bilisan na natin at makiisa sa pisikal na katawan. Kapag matatag na ang aking kaluluwa, maaari mong pinuhin ang kaluluwang ito na nilikha ng aking Soul Eater Clan. Gusto kong makita kung gaano ka matutulungan ang kaluluwang nilikha ng aking Soul Eater Clan na maabot mo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Elder Kang kay Xingju. Nang matapos ang kanyang pangungusap, tumalikod siya at naglakad patungo sa ikalawang palapag. Masiglang tumango si Xingju at sumunod sa kanya ng tuwang-tuwa. Sa sandaling ito, mas sabik si Xingju kaysa sa iba na pinuhin ang kaluluwang ito. Ang antas ng War Emperor ay isang antas na pinangarap ni Xingju na maabot. Bukod dito, naranasan na ni Xingju ang ganoong uri ng malakas na lakas ng hiramin niya ang kapangyarihan ng City Lord ng Magnificent Wind City sa Great Bewitching Formation. Sa makatuwid, si Xingju ngayon ay may higit na pananabik para sa antas ng War Emperor. Bagamat madali ang pagpino ng pisikal na katawan, ang pagsasama-sama ng pisikal na katawan at kaluluwa upang buhayin ang isang buhay na nilalang na may kumpletong katawan ay isang medyo komplikadong bagay. Unang gumuhit ng mga layer ng kakaibang rune si Elder Kang sa bagong pisikal na katawan na pagmamay-ari niya. Pagkatapos iguhit ang rune, inutusan niya si Xingju na mag-set up ng maliit na soul barrier sa paligid ng pisikal na katawan. Pagkatapos ng lahat, dahan-dahang sumanib si Elder Kang sa pisikal na katawan. Buzz. Gayunpaman, pagkatapos lamang sumanib si Elder Kang sa pisikal na katawan, isang malakas na puwersa ang nagsimulang itulak ang kaluluwa ni Elder Kang, na parang sinusubukan itong paalisin ito mula sa pisikal na katawan. Buzz.
Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju na nakakrus sa tabi ng pisikal na katawan. Nang makita ito, ang kanyang madilim na soul energy ay biglang sumabog at mahigpit na pumulupot sa pisikal na katawan. Higit pa rito, sinimulan nitong pilitin na itulak pabalik ang kaluluwa ni Elder Kang na malapit ng mapaalis. Gayunpaman, ang nakakasuklam na puwersa ng pisikal na katawan ay hindi na kompromiso dahil sa panghihimasok ng kaluluwa ni Xingju. Sa halip, pinalaki nito ang nakakasuklam na puwersa laban sa kaluluwa ni Elder Kang. Gayunpaman, hindi ito nagtagumpay sa harap ng makapangyarihang soul energy ni Xingju. Bagamat nagawa nitong pigilan si Elder Kang na mapatalsik ng bagong pisikal na katawan, kinain din ito ang malaking halaga ng kaluluwa ni Xingju. Sa isang maikling sandali lamang, dahan-daang damaloy ang napakaraming malamig na pawis mula sa mukha ni Xingju. Sa kabutihang palad, sa paglipas ng panahon, ang paglaban ni Xingju ay nagsimulang bumagal, at si Xingju ay nagsimula ring unti-unting magpahinga. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 308, Tianjin Wizards. Matapos ang isang buong araw ng matinding pagtutol sa pagitan ng kanyang kaluluwa at pisikal na katawan, sa wakas ay hindi na tinanggihan ng kanyang bagong pisikal na katawan ang kanyang matanda na katawan. Sa halip, unti-unti itong sumanib sa bago niyang katawan. Ngunit gayunpaman, patuloy na ginamit ni Xingju ang kanyang soul force para tulungan ang kanyang matanda na katawan na pabilisin ang proseso ng pagsasanib sa kanyang bagong katawan. Pagkaraan ng 10 araw, nakahinga ng maluwag si Xingju nang makita niyang ang kanyang matanda na katawan ay ganap na na-stabilize at walang aksidenteng mangyayari. Plop. Huff 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 huff. Sa sandaling iyon, walang lakas na bumagsak si Xingju sa lupa, humihingal ng husto. Nagbabad na ang malalaking pawis sa kanyang damit. Kahit na ang kanyang kutis ay medyo mapatla, at ang kanyang soul force ay kaawa-awang mahina. Sa katunayan, dati nang binalaan ni Elder Kang si Xingju na hanggat ang kanyang kaluluwa at pisikal na katawan ay hindi na tumanggi sa isa't isa at nagsimulang magsama, maaaring pigilan ni Xingju ang paglipat ng kanyang kaluluwa. Sa madaling salita, dapat itigil ni Xingju ang paglipat ng kanyang kaluluwa sa unang araw. Ngunit natakot si Xingju na mangyari ang isang aksidente sa isang napakahalagang sandali, kaya inilipat niya ang kanyang kaluluwa para sa karagdagang 10 araw. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ni Xingju ay lubhang mahina. Ang kahinaan ng kanyang katawan ay hindi bababa sa mga epekto ng pagsunog ng kanyang kaluluwa sa mahabang panahon. Amo. Pagkatapos maglagay ng tableta sa kanyang bibig na may nanginginig na kamay, dahan-daang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at mabilis na pumasok sa dreamland. Pagkatapos ng 10 araw na hindi makatulog, si Xingju ay talagang pagod na pagod. Pagkatapos pumasok ni Xingju sa dreamland, bumalik sa dati nitong katahimikan ang spiritual secret room. Napakatahimik na naririnig ng isang tao ang pamimilipit ng miniature na spirit formation sa paligid ng kanyang matanda na katawan, at maging ang tunog ng pil na kumikilos at tinutulungan si Xingju na gumaling. Si Xingju ay natulog ng isang buong araw at gabi. Ang buong araw ay nagbigay daan kay Xingju na mabawi ang higit sa kalahati ng kanyang pagod na kaluluwa. Bumalik na rin sa dati nitong kulay rosas ang kanyang kutis. Sa sandaling iyon, may isang malabong ngiti na nakasabit sa sulok ng bibig ni Xingju, na parabang nasa isang magandang panaginip. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Xingju na kumunot ang kanyang mga kilay. Ang kaninang masayang mukha niya ay medyo nag-istorbo na. Little Han. Biglang umupo si Xingju na may sobrang takot na ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang malaking halaga ng malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ni Xingju, at dahan-daang umagos ang dugo mula sa kanyang mga pisngi. Huff. Si Xingju, nagulat na gising, ay tumingin sa kanyang paligid bago siya gumaling. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng haplos ng kalungkutan. Little Han, maghihiganti ako para sa iyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahinang sinabi ni Xingju. Pagkatapos, ibinaon niya ang kanyang tingin sa kaluluwang nakalagay sa gilid. Sa kanyang panaginip, muling napanaginipan ni Xingju ang eksenang nahulog si Li Xiaohan sa lambak. Iniisip si Yushiman, na naging sanhi ng pagkamatay ni Li Xiaohan, ang puso ni Xingju ay hindi maiwasang mag-alab sa galit at layuning pumatay. Kaya, upang makapaghiganti para kay Li Xiaohan sa lalong madaling panahon, handa si Xingju na pinuhin ang kaluluwa sa lalong madaling panahon. Matapos suriin na walang anumang masamang reaksyon sa lumang katawan, at sa kabaligtaran, ang pagsasanib ay napakakinas, kinuha ni Xingju ang kaluluwa at pumasok sa ikatlong palapag. Nag-aalala siya na ang pagpino sa kaluluwa ay magdudulot ng ilang kaguluhan at makakaapekto sa pagsasanib ng lumang katawan. Sa makatuwid, pinili ni Xingju na pinuhin ang kaluluwa dito. Matapos isara ang pinto, umupo si Xingju na naka-cross-legged sa isang jade platform at naghagis ng tableta sa kanyang bibig. Ito ay dahil ang pagpino sa isang kaluluwa ay nangangailangan ng maraming soul energy. Kung ang soul energy ay hindi sapat sa napakahalagang sandali, ito ay magiging dahilan upang siya ay magsimulang muli, na makakaapekto sa oras na kailangan upang pinuhin ang kaluluwa. Ang Supreme Pill na ito ay isang Supreme Pill na maaaring maglagay muli ng soul power. Hanggat nilunok ng isa ang Supreme Pill na ito sa isang kritikal na sandali, malulutas nila ang problema ng pagkakaroon ng hindi sapat na soul power.
Ito rin ang paraan na naisip ni Xingju at Li Xiaohan nang pumasok sila sa closed-door cultivation upang pinuhin ang Soul Essence. Matapos ipikit ni Xingju ang kanyang mga mata, gumawa muna siya ng kakaibang selyo gamit ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos, iniugnay muna niya ang kanyang soul force sa kanyang katawan ayon sa isang partikular na meridian ng ilang beses. Buzz. Matapos ang lahat ay handa na, ang maitim na espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan sa wakas ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Para itong umaagos na agos habang umaagos patungo sa direksyong iyon. Sa isang iglap, ganap itong nabalot ng punishment execution spiritual strength. Bukod dito, ang kaluluwa ay hindi marahas o lumalaban. Napakaamon nito, kaya mabilis itong sinira ni Xingju at nagsimula ng mahabang proseso ng pagpino nito. Araw at gabi ay salit-salit. 2 buwan na ang nakalipas mula noong pumasok si Xingju at ang matanda sa Forest of Death. Sa sandaling ito, ang Forest of Death ay katulad ng dati. Ang mga dagandong at tunog ng labanan ng mahiwagang hayop ay maririnig sa lahat ng dako, at isang nakakatakot na aura ang bumalat sa kagubatan. Sa Soul Secret Room sa kalaliman ng Forest of Death, naabot na ni Xingju ang huling yugto ng pagdadalisay ng kaluluwa. Sa sandaling ito, sa ikatlong palapag ng Soul Secret Room, nakaupo pa rin si Xingju na naka-cross-leg sa Jade Platform. Ang kaluluwa na inilagay sa kanyang harapan ay naglaho dahil ganap na itong sumanib sa katawan ni Xingju. Buzz, 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 buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay hindi rin kalmado. Ang mga pagsabog ng liwanag ay patuloy na naglalabas mula sa ibabaw ng kanyang katawan, at ang pagkutitap na liwanag ay nagpaganda sa Soul Secret Room. Bigla na lang, isang maitim na soul energy ang lumabas sa katawan ni Xingju. Ito ay tulad ng isang dark energy hurricane na tumawid sa paligid sa napakabilis na bilis. Bukod dito, ang soul energy ay talagang naglalaman ng isang malakas na puwersa at isang nakakatakot na presyon. Ang ganoong uri ng aura ay talagang ang kapangyarihan na ang War Emperors lamang ang nagtataglay. Ang soul energy ay sobrang siksik na halos mapuno nito ang buong ikatlong palapag ng Soul Secret Room. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos bumulwak ang soul energy, bigla itong lumundag sa katawan ni Xingju sa parehong anyo ng whirlpool. Habang umaakyat ang soul energy sa kanyang katawan, ang pagkutitap na liwanag sa katawan ni Xingju ay naging mas matindi. Gayunpaman, nang ang malupit na soul energy ay ganap na sumanib sa katawan ni Xingju, ang pagkutitap na liwanag sa katawan ni Xingju ay tuluyang nawala. Sa sandaling ito, naging abnormal din ang tahimik ng Soul Secret Room. Sobrang tahimik at wala ni isang ingay ang maririnig. Tanging ang makinis at banayad na paghinga ni Xingju ang maririnig. Matapos bumalik ang soul energy sa katawan ni Xingju saglit, ang mga mata ni Xingju, na mahigpit na nakapikit sa isang buong buwan, ay dahan-daang bumukas. Pagkatapos noon, tumalon siya pababa mula sa mataas na plataporma. Pagkatapos tumalon pababa mula sa mataas na platform, dahan-daang iniunat ni Xingju ang kanyang 5 daliri, at pagkatapos ay dahan-daang kinuyam ang mga ito. Pagkatapos noon, sumilay ang malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Xingju ay tila hindi gaanong naiiba sa dati. Maging ang kanyang aura ay hindi maarap. Gayunpaman, ang mahinang ngiti sa mukha ni Xingju ay nagpatunay sa kasalukuyang kalagayan ni Xingju. War Emperor, naabot ko na sa wakas ang antas na ito. Hindi ko akalain na ang soul energy na ito ay talagang tutulong sa akin na maabot ang antas na ito. Sa sandaling ito, bulong ni Xingju sa kanyang sarili. Iyon ay dahil nalampasan na ni Xingju ang mga limitasyon ng War King Realm at naabot ang War Emperor Realm. Hindi lamang makokontrol ng War Emperor ang mas malakas na spatial energy, ngunit maaari rin silang gumamit ng mas malakas na barrier energy. Hindi alintana kung ito man ay bilis, lakas ng labanan, o maging ang tigas ng kanilang mga katawan, malayo sila sa kung ano ang maihahambing ng isang War King. Iyon ay dahil sila ay dalawang ganap na magkaibang mga hangganan. Higit pa rito, sa sandaling ito, si Xingju ay napakabata pa. Siya ay isang kabataan lamang sa kanyang early 20s. Kahit sa buong Sky Martial Continent, wala masyadong War Emperors sa murang edad. Ang mga maaaring maabot ang ganoong taas ay pawang napakapangit na mga henyo ng kontinenteng ito. Sa Toireng Sky Region, nakilala bilang duyan ng mga henyo, bihira sila gaya ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng Kilin. Sa sandaling ito, dahan-daang kinuha ni Xingju ang Soul Devouring Order at sinabing may pasasalamat na tono, Ama, salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin muli. Ang Soul Devouring Order na ito ay ang tanging legacy na iniwan ng ama ni Xingju sa kanya, at isa rin itong kayamanan na nakatulong kay Xingju ng maraming beses. Kahit na maalis ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Soul Devouring Order na ito ay napakahalaga pa rin kay Xingju, dahil ito ay isang bagay na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Higit pa rito, ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na nakapasok si Xingju sa War Emperor Realm ay dahil sa soul energy na ito. Masasabing ang soul energy na ito ay bunga ng pagsusumikap ng Soul Devouring Clan, na inabot ng daan-daang taon para umunlad. Hindi lamang ito nagtataglay ng soul energy na mas malakas kaysa sa Earth Grade Soul Energy, ito rin ay napakabanayad. Kung hindi, imposible para kay Xingju na pinuhin ito sa napakaikling panahon.
Kahit na ang dating lakas ni Xingju bilang isang high-grade War King, aabutin siya ng kahit isang taon para pinuhin ang Earth-grade Soul Energy. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit niya nagawang makamit ang gayong napakalakas na epekto ay pawang salamat sa kanyang ama. Ang kanyang ama ang matagumpay na nakalikha ng Soul Formation at nagkondensasyon ng isang perpektong Soul Energy. Sa makatuwid, naramdaman ni Xingju na sa pagkakataong ito, ang kanyang maalamat na ama ang tumulong sa kanya. Matapos bamantong hininga ng may damdamin, mabilis na bumalik si Xingju sa ikalawang palapag. Bagamat nakatuon siya sa pagpino ng Soul Energy, si Xingju ay nagkaroon ng magaspang na ideya kung gaano katagal ang lumipas. Pagkaraan ng mahabang panahon, labis na nag-alala si Xingju na maaaring may nangyari sa matanda. Gayunpaman, nang dumating si Xingju sa harap ng maliit na laki ng Soul Formation at nakita na ang matanda ay ligtas at maayos, pati na rin ang katotohanan na ang kanyang katawan ay karaniwang sumanib sa Soul Energy, ang puso ni Xingju na nabigla sa pag-aalinlangan ay ganap na kalmado. Buzz! Biglang ikanaway ni Xingju ang kanyang braso, at isang layer ng malaking enerhiya ang lumabas mula sa kanyang manggas. Pagkatapos, ito ay hinihigop sa maliit na laki ng Soul Formation. Kasunod ng pag-agos ng enerhiya na ito, ang enerhiya sa loob ng maliit na laki ng Soul Formation ay tumaas ng ilang beses. Ang Soul Formation na ito ay isang uri ng proteksyon para sa kaluluwa ng matanda. Noon, lahat ng ito ay dahil sa maingat na paggabay ng matanda kaya matagumpay na naiset up ni Xingju ang Soul Formation na ito. Gayunpaman, narating na ni Xingju ang War Emperor Realm, at ganap na niyang naunawaan ang kapangyarihan ng Soul Energy. Higit pa rito, ito ay higit sa ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagbubuhos ng enerhiya, ang epekto ng maliit na laki ng Soul Formation ay tumaas din ng kaunti. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 309, Breakthrough War Sovereign. Mukhang maayos na ang fusion ng matanda at ng pisikal na katawan. Ilang sandali na lang ay magtagumpay ako. Matapos palakasin ang porma sayon, tumingin si Xingju sa matanda na ang kutis ay nagsimulang maging kulay rosas at bamulong sa sarili. Pagkatapos, nakakita siya ng panulat at papel, at pagkatapos magmadaling magbigay ng mga tagubilin sa matanda, sabik siyang umalis sa Secret Soul Room. Ngayong naabot na niya ang isang bagong taas, mayroon siyang mas malaking kapangyarihan. Hindi napigilan ni Xingju ang kanyang pananabik, kaya gusto niyang maramdaman kung gaano siya kalakas sa sandaling ito. Ang mga demonyong hayop sa kagubatan ng kamatayan ay ang pinakamahusay na mga paksa ng pagsusulit ni Xingju. Sa kailaliman ng kagubatan ng kamatayan, ang mga demonyong hayop na may ranggo ng monarch ay umuungal at baliw na nakikipaglaban gaya ng dati. Ang mga dagandong at dagandong ay patuloy na umaalingaw mula sa loob. Paminsan-minsan, ang mga dagandong ay magiging sanhi ng panginginig ng lupa. Sa kabutihang palad, ang mga sinaunang puno sa Forest of Death ay bihira at makapangyarihan, at ang mga demonyong hayop ay umaasa lamang sa kanilang mga katawan upang mabangga sa mga puno. Kung hindi, ang lugar ay naging isang kaparangan matapos bombarduhan ng mga baliw na demonyong hayop. Whoosh! Biglang-bigla, isang figure ang pumailang lang sa langit mula sa Forest of Death. Dumaan siya sa mga kasukalan na libu-libong metro ang taas at tumayo sa ibabaw ng isang higanteng puno. Ito ay walang iba kundi si Xingju. Sa sandaling iyon, tuwid na tumayo si Xingju habang ang kanyang itim na damit ay lumipad sa hangin. Ang kanyang tingin ay parang espada habang matalim na nakatitig sa Death Mountain Range sa ibaba niya. Bagamat ang ilan sa mga royal level magical beast na ito ay maaaring lumipad, sa ilang kadahilanan, maliban sa pinakapang eksperimentong hayop na nakita niya noong isang araw, si Xingju ay hindi kailanman nakakita ng anumang iba pang mga magical beast na lumipad. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang kagubatan ng kamatayan ay walang katulad na hadlang para pigilan ang mga demonyong hayop. Sa halip, ang malabong kamalayan ng mga demonyong hayop ay maaaring nabago upang hindi sila maglakas loob na lumabas sa pinaghihigpitang lugar. Matapos itong mapagtanto, si Xingju ay mukhang mas nakaka-relax. Dati, nag-aalala si Xingju na makakatagpo siya ng pincer attack mula sa mga demonyong hayop sa middle monarch rank. Dahil ang mid-rank monarch rank magical beasts ay hindi dapat maliitin. Bukod dito, mayroon silang isang espesyal na katangian, at iyon ay, kapag nahanap na nila ang kanilang target, hindi sila titigil sa pag-atake maliban kung ang magkabilang panig ay lubhang nasugatan. Kung si Xingju ay inatake ng maraming mahiwagang hayop ng sabay-sabay, kung gayon kahit sa bilis ni Xingju, mahihirapan siyang makatakas. Gayunpaman, matapos mapagtanto na ang mga mahiwagang hayop na ito ay hindi nang ahas na humakbang sa hangin, hindi gaanong nag-alala si Xingju. Nangangahulugan ito na ang kalangitan sa itaas ng Death Mountain Range, kung saan nakatago ang panganib sa bawat sulok, ay ang pinakaligtas na lugar. Hanggat naramdaman ni Xingju na may mali, makakatakas siya sa langit at makakatakas ng ligtas. Boom! Rumble, rumble! Sa sandaling ito, dalawang basic monarch rank magical beast ang biglang lumitaw sa kagubatan na hindi masyadong kalayuan sa Xingju. Sa sandaling ito, ang isang mahinang ngiti ay hindi maiwasang mabaluktot sa mga sulok ng bibig ni Xingju. Sa isang paglukso, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumulusok sa kagubatan sa ibaba. Ruer, ruer, bang bang bang.
Sa sandaling ito, sa Death Mountain Range, dalawang mahiwagang hayop na mahigit 300 metro ang haba ay nakikibahagi sa isang galit na labanan. Ang kanilang paraan ng pakikipaglaban ay talagang nangangagat at nangangamot. Ito ang pinaka-primitive na paraan ng labanan sa pagitan ng mga mababanggas na hayop. Gayunpaman, sa tuwing iwagayway ng dalawang malalaking hayop ang kanilang malalakas na kuko, manganginag ang nakapaligid na lupa. Bukod dito, ang banggaan lamang ng kanilang mga katawan ay magiging sanhi ng malakas na alon ng enerhiya na patuloy na kumalat. Gayunpaman, ang mga energy ripples na ito na masasabing nakakasira pa sa War Monarchs ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa sinaunang puno pagkatapos bumangga dito. Mula rito, makikita kung gaano katibay ang sinaunang puno. Ruer, ruer. Matapos ang isang matinding labanan, ang dalawang mahiwagang hayop ay humigit kumulang na nagdusa ng ilang mga sugat sa laman. Naging sanhi ito ng pagkataranta nila. Kinaway-kaway nila ang kanilang malalakas na kuko at nagkamot sa isa't isa. How? Habang umiindayog ang kuko, na kasing lakas ng isang prized artifact, nagdulot ito ng mga alon ng marahas na unos. Maging ang espasyo mismo ay napunit. Maiisip lamang ng isa ang nakapangangilabot na kapangyarihang nakapaloob dito. Swoosh! Gayunpaman, nang malapit ng magbanggaan ang mga kuko ng dalawang mahiwagang hayop, isang itim na liwanag ang biglang tumama mula sa itaas at lumitaw sa pagitan ng dalawang kuko. Si Xingju iyon. Sa sandaling ito, si Xingju ay kasing liit ng langgam kumpara sa mga kuko ng dalawang malalaking hayop. Gayunpaman, hindi lamang si Xingju ang hindi natatakot sa dalawang nakakatakot na pag-atake na bumabagsak, sa halip ay inaabangan niya ito. Break. Nang malapit nang tumama ang dalawang kuko kay Xingju, biglang umungol si Xingju. Kasabay nito, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga palad at lumabas mula sa kanyang mga palad ang dalawang maitim na pulang war chi. Pagkatapos, naging dalawang malalaking palad ang mga ito at malakas na sinampal ang mga kuko ng dalawang mahiwagang hayop. Bang! Bang! Nag-intertwine ng apat na pag-atake at agad na nagdulot ng dalawang dumadagandong na boom. Kasabay ng mga boom na ito, ang mga kuko ng mga mahiwagang hayop ay walang awa na pinasabog ni Xingju. Hindi lang iyon, nagsimula na ring umatras ang malalaking katawan ng mga mahiwagang hayop. Bukod dito, mula sa kanilang mabibigat na yapak, masasabi kung gaano kalakas ang puwersang kanilang tinitiis. Talagang tinaboy ni Xingju ang dalawang low monarch rank magical beast ng mag-isa nang hindi gumagamit ng anumang martial skills. Itong pakiramdam. Napakagaling. Matapos itaboy ang dalawang mahiwagang hayop, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi maiwasang bahagyang kumulutan, na nagpapakita ng isang nasisiyahang ngiti. Maliwanag, nasiyahan din siya sa kapangyarihan na kasalukuyang kontrolado niya. Bagamat umasa ang Spirit Eater clan sa kanilang kakaibang soul energy at sa makapangyarihang soul devouring art upang kontrolin ang kaluluwa, hindi sila magagapi laban sa mga kaaway ng parehong antas. Gayunpaman, habang tumataas ang kanilang mga ranggo, bababa din ang kalamangan na ito. Hindi bababasa, imposibleng umasa sa soul eruption upang madagdagan ang lakas ng isang tao. Isa rin itong uri ng paghihigpit sa natural na batas. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Xingju ay medyo kasiya siya pa rin kay Xingju. Sa pinakakaunti, si Xingju ay mayroon pa ring ganap na kalamangan laban sa mga kaaway ng parehong antas. Inilarawan ito ng katotohanang madaling maitaboy ni Xingju ang dalawang mahiwagang hayop. Dapat itong malaman na ang mga pisikal na katawan ng mga mahiwagang hayop ay malayong mas malakas kaysa sa mga tao. Kung ang mga tao ay lalaban sa mga mahiwagang hayop ng parehong antas, maaari lamang silang umasa sa malalakas na kasanayan sa militar at mga diskarte sa labanan. Kung hindi, kung aasa sila sa brute force, tiyak na matatalo sila. Roar. Sa sandaling ito, ang dalawang mahiwagang hayop ay hindi inaasahang sumalakay kay Xingju ng sabay. Bukod dito, ang kanilang mga pag-atake ay mas marahas kaysa dati. Malinaw, ang mga aksyon ni Xingju ay nagalit sa kanila. Dumating ka sa tamang oras. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang humarap sa mga pag-atake ng dalawang mahiwagang hayop, ang katawan ni Xingju ay naglabas ng mamamatay tao na aura dahil sa sandaling ito, hindi handa si Xingju na hayaang mabuhay ang dalawang monarch magical beast. Flame Dragon Bullet. Roar. Kasabay ng dagandong ni Xingju, sumambulat ang dalawang Fire Dragon. Ang mga katawan ng mga Fire Dragon na ito ay talagang mas malaki kaysa sa dalawang mahiwagang hayop. Sa sandaling ito, marahas silang nagwalis patungo sa dalawang monarch magical beast habang umaatungal. Boom! Boom! Sabay na sumabog ang dalawang Flame Dragon Bullets. Ang isang nakakatakot na nagninangas na bagyo ay agad na tumakas, na naging sanhi ng kagubatan upang agad na maging isang pulang mundo. Sa kabutihang palad, ang mga puno sa Forest of Death ay hindi tinatablan ng tubig at apoy. Kung hindi, ang Flame Dragon Bullet ni Xingju ay malamang na magdulot ng mapanirang sunog sa Forest of Death. Kapangyarihan ng kalawakan. Nang magwasak ang dagat ng apoy at lumipad kung saan-saan, kasabay ng dagandong ni Xingju, ang espasyo na puno ng dagat ng apoy ay nagsimulang pumiglas. Pagkatapos nito, ang espasyo ay talagang naging malabo at nabuo ang isang puyo ng tubig na nagsimulang dahan-daang umikot. Ito ang power of space na ipinakita ni Xingju. Ang makapangyarihang power of space na ito ay mas katulad ng isang nakakatakot na martial skill, o mas nakakatakot pa sa isang martial skill.
Bukod dito, pagkatapos ng Spatial Hurricane ay natapos, ang dagat ng apoy ay talagang nawala. Ang dagat ng apoy ay nasipsip na sa dimensional space ni Xingju. Buzz. Matapos mawala ang dagat ng apoy, biglang ginamit ni Xingju ang kanyang mga palad para sunggaban ang dalawang mahiwagang hayop na nakahandusay sa lupa. Dalawang kaluluwa ng hayop ang talagang lumabas sa katawan ng dalawang mahiwagang hayop at nahulog sa mga kamay ni Xingju. Bukod dito, sa sandaling ang dalawang kaluluwa ng hayop ay nahulog sa mga kamay ni Xingju, sila ay nilamon ng makapangyarihang kaluluwa ni Xingju at napalitan ng kapangyarihan ni Xingju. Matapos makumplito ang serye ng mga aksyon na ito, walang pakialam na sinulyapan ni Xingju ang dalawang halimaw na nakahandusay sa lupa at wala nang natitirang aura. Tumalon ang kanyang katawan at mabilis na tumakas sa malayo. Pagkatapos noon, nagsimulang patayin ni Xingju ang Monarch Magical Beast sa Forest of Death. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang bilang ng mga mahiwagang hayop sa Forest of Death ay talagang katawa-tawa. Ito ay sa lawak na hindi niya kayang patayin silang lahat. Pagkatapos ng kalahating araw ng masaker at pandarambong sa mga kaluluwa ng hayop, nakaramdam din ng pagod si Xingju. Agad siyang damapa sa tuktok ng isang sinaunang puno upang magpahinga. Hahaha. Sobrang cool. Napaka-refresh ng kapangyarihang ito. Bagamat medyo pagod na si Xingju, tila nasa mabuting kalagayan siya. Nakahiga siya sa tuktok ng higanteng puno at tumawa ng malakas. Ito ay dahil ang pakiramdam ng pagpatay sa Monarch Magical Beasts ay nagparamdam kay Xingju ng mga benepisyo at kasiyahan ng pagiging makapangyarihan. Ito ay, biglang nagliwanag ang mga mata ni Xingju. Naupo siya bigla at tumingin ng mabangis sa direksyon ng paligid ng Forest of Death. Nang makita niya ang lahat sa malayo, hindi maiwasan ni Xingju na sumimangot. Ito ay dahil sa sandaling ito, napagtanto ni Xingju na ang kagubatan na dapat ay berde ay naging puti ng nyebe. Bukod dito, sa pamamagitan ng kanyang matalas na kapangyarihan ng kaluluwa, naramdaman ni Xingju na ito ay talagang yelo. Sa Forest of Death kung saan ang mga mahiwagang hayop ay hindi marunong gumamit ng martial skills o mga espesyal na kakayahan, ang hitsura ng yelo mismo ay isang kakaibang bagay. Bukod dito, napabuntong hininga si Xingju dahil sa lugar ng yelo. Iyon ay dahil masyadong malaki ang lugar ng yelo. Napakalaki nito kaya nagulat si Xingju. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang War Emperor ay hindi magagawang mapanatili ang gayong nakakatakot na pag-atake. Bukod dito, kahit na ang isang War Emperor ay maaaring umatake sa ganoong kalaking lugar, hindi niya mapapanatili ang estado ng yelo. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 310, Pagsubok. Mukhang may nangyaring hindi inaasahan. Nakatingin sa malawak na puti sa di kalayuan, mahigpit na kumunot ang noo ni Xingju. Bukod sa malawak na kalawakan ng yelo at nyebe, walang maramdamang abnormal si Xingju. Bukod sa ilang mahiwagang hayop, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng sinumang tao na naging dahilan ng pagkabalisa ni Xingju. Swish. Sa lahat ng uri ng mga katanungan sa kanyang isipan, biglang lumundag si Xingju at pinakipot ang War Wing sa kanyang likuran. Pagkatapos noon, siya ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis na lumipad patungo sa rehiyong iyon. Habang papalapit siya, mas malinaw na nararamdaman ni Xingju kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng yelo at nyebe sa rehiyong iyon. Upang maiwasan ang anumang aksidente, itinago ni Xingju ang lahat ng kanyang aura at sumilip sa Forest of Death mula sa langit sa itaas. Dala ang pag-iingat na ito, sa wakas ay nakarating si Xingju sa rehiyong iyon. Nang pumasok siya sa mundo ng yelo at nyebe, isang alon ng malamig na hangin ang dumampi sa kanya. Maiisip kung gaano kakilakilabot ang enerhiya ng yelo na maiparamdam sa isang War Emperor na tulad ni Xingju ang matinding lamig. Ang rehiyong ito ay tiyak na mailalarawan bilang isang napakalamig na lugar. Hindi lamang isang makapal na layer ng yelo ang nabuo sa ibabaw, ngunit maging ang 10,000 talampakan na matataas na sinaunang mga puno ay natatakpan ng isang layer ng kristal na hamog na nagyelo. Isang napakalamig na aura na nakikita ng mata ay patuloy na lumabas mula sa layer ng yelo, na naging dahilan upang lumitaw ang rehiyong ito ng mas kakaiba. Ta. Sa sandaling ito, mabagal at maingat na naglalakad si Xingju sa rehiyong ito. Kasabay nito, pinalawak na niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa limitasyon at nagsasagawa ng isang tumpak na paghahanap sa paligid ng nagyayelong rehiyong ito. Sa kasalukuyang espiritual na enerhiya ni Xingju, nagawa niyang galugarin ang rehiyong ito ng buong lakas. Hindi pa banggitin ang mga anyo ng buhay na walang aura, maging ang terrain ay lumitaw sa isip ni Xingju. Para siyang may dagdag na pares ng invisible na mga mata na maaaring may espiya sa anumang bagay sa loob ng isang tiyak na distansya. Ito ay, swish. Matapos maghanap ng ilang sandali, ang ekspresyon ni Xingju ay hindi sinasadyang nagbago. Di nagtagal, mabilis siyang lumipad patungo sa kailaliman ng Ice Region. Sa sandaling ito, may natuklasan si Xingju na ikinagulat niya. Mayroon ding ilang working rank magical beast na masayang gumagala sa nagyayelong rehiyong ito. Gayunpaman, mayroong isang malaking ice sculpture ng isang magical beast sa gitna ng nagyayelong rehiyong ito. Ang hugis ng magical beast na ito ay eksaktong kapareho ng ultimate experimental beast na lumitaw sa secret spiritual room noon. Ang ultimate experimental beast na ito ay nasa mid-level ng monarch rank, at nahihigitan nito ang iba pang magical beast na kapareho ng level.
Ang taong kayang isilito sa yelo at patayin ito ay hindi bababa sa high-grade War Emperor. Gayunpaman, ang napakalakas na domain ng yelo ay hindi gawa ng tao. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakatayo sa ilalim ng ice sculpture na naka-cross arms at nakasandal ang kanyang baba sa kanyang kamay. Pinag-aaralan niya ang dahilan ng pagkakabuo ng ice domain sa kanyang harapan at kung anong uri ng tao ang maaaring pumatay sa ultimate experimental beast na ito. Maaaring ito ay biglang nagulat at naging solemn na ang ekspresyon ni Xingju. Kasunod nito, itinoon niya ang matalim na tingin sa paligid at nagsimulang maghanap ng mabuti. Sa sandaling ito, halos nahulaan na ni Xingju ang nangyari. Ang taong gumawa ng kagubatan na ito sa isang nagyayelong rehiyon at pumatay sa pinakapang-eksperimentong hayop na ito ay hindi ibang tao. Malaki ang posibilidad na iyon ng misteryosong babaeng iyon. Lahat ng nangyari sa harap ni Xingju ay nagsabi sa kanya na dahil hindi ito isang makapangyarihang pamamaraan ng silang, mas imposible na ito ay sanhi ng isang martial skill. Dahil ang martial skills ay nabuo ng war chi, bagamat maaari silang mag-condense sa anumang pisikal na anyo at magdulot ng kaukulang pinsala sa loob ng maikling panahon, ang epekto ay pansamantala lamang. Noon, nakita ni Xingju ang misteryosong babae na may hawak na isang mataas na grade prized artifact. Isa itong ice-type prized artifact. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na sinira ng babae ang kanyang prized artifact. Kung talagang sinira ng babae ang kanyang magical weapon, naramdaman ni Xingju na hindi dapat nakatakas ang babae mula sa ganoong kalaking pagkawasak. Gayunpaman, ang kasalukuyang layer ng yelo ay masyadong makapal. Kung ang isang tao lamang ang inilibing sa layer ng yelo na ito, hindi na siya mahahanap ni Xingju. Bukod dito, ang layer ng yelo na ito ay medyo espesyal, na naging dahilan upang hindi makapasok ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Xingju dito. Kaya, wala siyang paraan upang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang makita ang kanyang pag-iral. Flame Dragon Bullet. Biglang ibinaba ni Xingju ang kanyang magkabilang braso. Kasabay nito, dalawang Flame Dragon ang lumabas mula sa mga palad ni Xingju. Pagkatapos nito, nagsimula silang mabilis na umikot sa patong ng yelo sa ibaba. Roar! Boom! Habang umaangat ang Flame Dragons, agad na tumaas ang temperatura at lumipad sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, naging pula ang mundo ng yelo at nyebe. Habang patuloy na lumalaganap ang nakakapasong init, ang yelo sa loob ng radius na libu-libong talampakan kasama ang Xingju bilang sentro ay nagsimulang dahan-dahang matuno. Drip, drip, drip. Ang isang malaking halaga ng yelo ay natunaw, na bumubuo ng isang malawak na karagatan. Nagsimulang dumagsa ang tubig sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, si Xingju ay lumulutang sa ibabaw ng malaking alon, nararamdaman ang mga pagbabago sa malalim na tubig. Nahanap na, sa sandaling ito, biglang nagningning ang mga mata ni Xingju. Kaagad, iminagayway niya ang kanyang manggas at isang whirlpool ang natangay mula sa tubig. Pagkatapos nito, patuloy itong lumawak, na naging sanhi ng pagwatak-watak ng rumaragas ang alon. Nang mawala ang marilag na tubig, lumitaw sa paningin ni Xingju ang magandang figure ng isang babae. Ang babaeng ito ay nakasuot ng mahabang puting damit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mahabang damit na ito ay medyo marumi dahil sa putik. At saka, baka dahil sa labanan, medyo punit-punit din itong mahabang damit. Ang babaeng ito ang misteryosong babae na ginamit ni Xingju bilang kalasag. Swoosh! Matapos makita ang babaeng ito, hindi maiwasan ni Xingju na matuwa. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumaba mula sa langit at pinagmasdan ang kasalukuyang pisikal na kalagayan ng babaeng ito. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan din ang ekspresyon ni Xingju. Kung tutusin, naging ganito ang babaeng ito dahil sa kanya. Sa makatuwid, si Xingju ay nakaramdam ng pagkakasala mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Humihinga pa siya. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay naubos na. Masama ito. Gayunpaman, matapos maramdaman ang pisikal na kondisyon ng babae sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ito ay dahil natuklasan ni Xingju na ang puting nyebe na balat ng babae ay naging malabong lila. Bagamat naroon pa rin ang kanyang hininga, hindi na siya humihinga. Nangangahulugan ito na ang katawan ng babae ay nagsimulang mawalan ng koneksyon sa kanyang kaluluwa. Kung magpapatuloy ito, malamang na mawawalan ng pisikal na katawan ng babae at magiging kaluluwa. Nang makita ito, nagmamadaling kumuha si Xingju ng isang tableta at itinapat ito sa bibig ng babae. Ang pil na ito ay maaaring makatulong sa babae na sumipsip ng war chi upang maibalik ang koneksyon sa pagitan ng kanyang kaluluwa at kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katawan ng babae ay hindi naiiba sa katawan ng isang bangkay. Nawalan siya ng pangunahing kakayahan na lunukan at pinuhin ang tableta. Wala akong choice kundi ang masaktan ka. Upang matulungan ang babae na pinuhin ang tableta at iligtas ang kanyang pisikal na katawan, si Xingju ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Kinagat ni Xingju ang kanyang mga ngipin, kinurot ang bibig ng babae, at itinanam ang war chi sa babae sa pamamagitan ng bibig sa bibig contact, kaya tinulungan ang babae na pinuhin ang elixir at mapanatili ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito isang madaling gawain. Ang war chi mismo ay isang marahas na enerhiya. Upang maitanim ang labanan ng chi sa katawan ng kalaban, kailangan ng isa na umasa sa sariling lakas upang sugpuin ang labanan chi sa sobrang banayad na antas.
Sa makatuwid, ito ay kumonsumo ng maraming oras at lakas. Gayunpaman, para matulungan ang babaeng ito, walang masyadong inaalala si Xingju. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ay narito upang magsanay sa mga mahiwagang hayop. Gayunpaman, naakit ni Xingju ang pinakapang-eksperimentong hayop, isang nakakatakot na halimaw, sa kanyang tabi. Hindi lamang ito naging sanhi ng pagsabog ng babae sa kanyang high-grade artifact, ngunit halos mawala din ang kanyang pisikal na katawan. Kung hindi nakilala ni Xingju ang babaeng ito, ayos lang. Ngayong nakilala niya siya, kung hindi siya tinulungan ni Xingju, makokonsensya siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya makakalimutan na nakapatay siya ng isang talentadong dalaga. Sa paglipas ng panahon, napanatili ni Xingju at ng babae ang sobrang intimate na postura. Sa pagsisikap ni Xingju anuman ang kahihinatnan, ang malaking bahagi ng tableta ay natutunaw. Unti-unting gumanda ang pisikal na katawan ng babae. Biglang nanginginig ang mga daliri ng babae ng ilang beses. Sa sandaling ito, ang kulay ng balat ng babae ay nagbago mula sa mapusyaw na ube tungo sa mapusyaw na dilaw at nabawi ito sa makatarungan at maaliwalas na itsura nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi ito napansin ni Xingju. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinubukang tulungan ng babae na ayusin ang tableta. Sa sandaling ito, biglang nanginginig ng ilang beses ang mahahabang itim na pilikmata ng babae. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang nakapikit niyang mga mata, na tumambad sa medyo natulala at matubig na mga mata ng babae. Gayunpaman, nang makita ng babae ang lahat ng nasa harap niya, nagsimula siyang sumigaw ng baliw. Pagkatapos, likas niyang iwinagayway ang kanyang braso at binigyan ng malakas na sampal si Xingju. Si Xingju, na nagsusumikap sa pagpino ng tableta, ay medyo nataranta sa biglaang sampal. Walang magawa siyang tumingin sa babaeng nasa harapan niya. Ikaw ay gising. Nang magising ang babae, hindi naiwasang ipakita ni Xingju ang isang kalugod-lugod na ekspresyon. Magiliw niyang tanong, hayop. Gayunpaman, hindi alam ng babae ang magandang intensyon ni Xingju. Sa halip, itinuring niya si Xingju bilang isang hindi matuwid na tao na sinamantala ang pagkakataon na samantalahin siya. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mga punit na damit at galit na tinitigan si Xingju. Kung ang kanyang katawan ay hindi masyadong mahina, malamang napapatayin niya si Xingju ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang intermediate war emperor. Napakalakas ng dignidad sa kanyang puso. Hoy! 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 Sa tingin ko mali ang pagkakaintindi mo, tama? Anong hayop? Sa tingin mo ba gusto kitang pagsamantalahan? Pero, kahit na iniisip mo, dapat alam mo na ang itsura mo ngayon lang, di ba? Ang kulay ng balat mo ay maihahalin tulad sa lilang talong. Halos kapareho ito ng mga mahiwagang hayop sa Forest of Death na ito. Bakit kita sasamantalahin? Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Xingju. Walang hiya pala ang Kratos sa kanya ng babae. Dahil dito, nasampal siya ng babae. Bagamat ang sampal na ito ay katulad ng kagat ng lamok kay Xingju, hindi ito sumakit. Gayunpaman, ito ay nauugnay sa kanyang dignidad. Sa makatuwid, ito ay talagang nagpabalisa kay Xingju. Kaya naman, galit siyang gumanti.